Paano nga ba kung katabi lang ng ospital yung paaralan niyo tapos eto yung makukunan mo sa video? So bago na, dati kasi yung mga paaralan na katabi ng sementeryo madalas nangyayari yung mga katatakutan, may mga nakukuhanan ng mga kababalaghan, may mga multo. Pero eto, alam din naman natin na ang ospital ay isa sa mga pinakanakakatakot na lugar dahil maraming ang namamatay dito at maraming nagmumulto dito. Pero kayo, ano kaya ang bagay na sumilip sa bintana ng ospital? Paano kung may sumunod sa iyong kaluluwa o multo na nanggaling sa bahay ng kaklase mo? My classmates went to my house to record for our project. My house is haunted, by the way. Okay. Oh, tiptoe through the window, by the window, because tiptoe through the window. I need my computer right now. Mapamusic niyo ako. So doon nga sa video, maririnig natin yung mga paghuni, yung mga pabulong-pulong. At sabi niya, silang dalawa na lang doon ng mama niya at yung mama niya ay tulog na. So posible nga bang masundan ka ng kaluluwa mula sa bahay ng kaklase mo na merong mga nagpaparamdam? Actually, yes, pwede yan. Sa maraming senaryo, maraming nakakaranas ng ganito na sumunod sa kanila yung kaluluwa pauwi sa kanilang mga bahay. Bakit nga ba? Depende yan sa tao. Kapag mahina ang pananampalataya mo o lapitin ka talaga ng mga multo, ay posible talagang sundan ka ng kaluluwa kung saan siya nanggaling, di ba? Kapag pumupunta ka nga sa mga lamay, kinakailangan magpagpag ka muna bago ka umuwi ng bahay nyo dahil kung hindi, masusundan ka ng namatay. At ayun yung paniniwala ng mga nakakatanda. Kaya posible talagang masundan ka mula sa bahay ng kaklase mong puno ng mga kapapalaghan, mga multo, engkanto. Pero grabe, kung ikaw yun sa ganung sitwasyon, ewan ko, kayo, kakayanin nyo ba? Paano nga ba kung habang kumakain ka tapos merong mga kakaibang elemento na sasabayan ka? Pakinggan nating mabuti. So narinig nyo yung yung parang ganun. Pagka sabi nun o pagka bigkas nun, biglang gumalaw yung ilaw dun sa likod. So I don't know kung nagkataon lang ba. Ewan ko rin kung meron pang tao sa harapan. Ang creepy, no? Yung tipong kumakain ka tapos hindi mo alam may kasabay ka pala na hindi nakikita. Paano nga ba kung pumasok ka sa seminaryo pero dito mo mararamdaman yung mga nakakatakot na kababalagan? Paniniwala natin na kapag banal na lugar ay hindi ito pinapasok ng mga kaluluwa o ng mga masasamang elemento. Anong kwento? Madalas ang mga lugar na banal ay puno ng kababalagan. Ano nga ba ang gagawin kung mapunta ka sa lugar na ito? Una, kung titingnan natin ang lahat ng krus, kung may isang nakapaliktad ay nasa panganib ka. Ikalawa, lagi mong titingnan ng mga santo. Kung may isang nakangiti sa itong papit ng kadiliman. So, totoo naman po talaga mga kaparing na ang mga banal na lugar gaya nga ng simbahan, mga seminaryo ay madalas talagang napupuno ng kababalagan. So, ay maraming nagtataka. Simbahan, banal na lugar o seminaryo pero bakit may mga nagpapakita mga multo? Bakit may mga nagpapakita mga elemento? Akala ko ba ang mga ito ay takot sa ating Panginoon. Pero bakit sila nakakapasok dito? Ngayon, maraming mga teorya, mga conspiracy ang nagsasabi na dahil nga wala silang kinakatakutan, malaya silang nakakapasok kahit sa mga lugar o kahit sa mga banal na lugar gaya nga ng simbahan. So paano kung nagkabit ka ng CCTV camera para sana makunan yung posibleng mga taong magnanakaw sa bahay nyo? Pero iba pala ang makukuha ng CCTV camera nyo. Panoorin natin. Oh, tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Oh,
So kita niyo yung lalaking dumaan na walang ulo. Ewan ko lang kung dahil lang ba sa camera to o dun sa kuha ng CCTV camera dahil hindi nga naman siya ganun kalinaw. Pero ang paniniwala kasi ng mga nakakatanda sa atin na kapag nakita kang walang ulo, ibig sabihin nun na mamamatay ka. O posibleng may mangyaring masama sa'yo hindi man ngayon kundi bukas o sa mga susunod na araw. So anong ginagawa ng mga matatanda sa atin para maiwasan itong pamahiin na ito? Syempre ang unang-una, uhubarin mo yung lahat ng mga t-shirt, shorts na sinuot mo nung araw na nakita kang walang ulo at susunugin mo ito. So hindi ko alam kung ano yung ibang mga ginagawa kapag nakita nilang isang tao na walang ulo. Ito ay pamahiin lamang, hindi pa siya proven. Pero kayo, naniniwala ba kayo dito? Comment down below. Guys, paano nga ba kung kahit patay ka na pero nagagawa mo pa rin makisaya kasama ng mga kaibigan mo at nagagawa mo pa rin mag-rides kahit na ikaw ay isa na lamang kaluluwa? So kung mapapansin natin sa unang bahagi ng video, eto, makikita natin yung babae sa pinakadulo, pero pansinin nating mahigi yung kanyang muka. Nakaputi siya, kakaiba, parang may kakaiba sa mukha niya. Pagkatapos, hindi tumatagos yung kanyang shadow. Sa mga sumunod na kuha ay hindi na siya makita pa sa camera. Guro pwedeng natakpan, pero hindi no? Kahit ni katiting na bahagi ng kanyang katawan hindi makita sa video, di ba? So wala na talaga. Dapat makikita pa din yung kanyang mukha o yung kanyang buhok pero wala no? Wala na sa mga sumunod na kuha. Ngayon, nung mapanood ko ito sa TikTok, marami mga nagsasabi doon na baka nahulog o kaya naman ay hindi lang talaga nakuhanan sa camera. Pero marami din ang naniniwala na ito ay posibleng isang kaluluwa o maaring na-related sa mga taong ito na gustong makibahagi o makisaya sa huling pagkakataon. Pero mapapansin natin dun sa mukha niya, ang creepy lang na alam mo yung mga multo sa mga pelikula, mga nagpapakita na may mga sugat sa mukha. Diba? Halos mapuno ng sugat yung mukha nila. Yun yung nangyari dun sa na yun yung makikita natin. Ewan ko lang kung posibleng tao yun at nagkaroon lang siguro ng aksidente o nagkaroon ng sunog na yun yung mukha niya. Ano sa palagay nyo? Grabe, nung napanood ko ito, nung makita ko to sa unang bahagi, medyo kinilabutan talaga ako. Paano nga ba kung makikita mo ang isa sa mga anino nila na parang anyong demonyo? Anong gagawin mo? Anong kwento? I saw my grandfather while they were alone. Nakita ko yung isang anino na mukhang demon. Nung time na yon, nakita kong may nakakausap sila pero wala naman silang kasama. Kaya nga curious ako. Kaya ako binidyoan. While I was doing, natakot na ako kasi mag-isa lamang ni Lolo doon sa second floor. Valentina, vamos a dormir. Anyong demonyo nga talaga, may sungay. May mga nabasa ako sa comment section. Sabi doon, mismo sa video na ito, sabi niya, kapag merong gantong senaryo daw na makikita mo yung anino ng isang tao, parang iba yung anyo niya, anyong demonyo, mag-iingat daw. Senaryo, sign daw iyon na meron daw mangyayari. So I don't know, di ba meron nga tayong mga paniniwala kung saan kapag nakita mo ang isang tao na walang anino, ay sign daw yun na merong mangyayaring masama sa kanya. Pero eto kakaiba, meron ngang anino, pero anyong demonyo, may sungay, kaya kakaiba talaga. Kayo, ano sa palagay nyo?